At sa iba pang balita, tiwala naman po ang ating mga negosyante na ibayo pang uunlad na ekonomiya ng ating bansa. Ito'y sa pagpasok ng 2015. Ang buong ulat ihatid sa atin ng aming kasamang si George Bandola. Positibo ang Foreign Chamber Council of the Philippines. Mas aangat ang export sector ng Pilipinas sa susunod na taon. Ito'y matapos aprubahan ng European Union ang GSP Plus status ng Pilipinas para sa higit 6,200 export products natin. Maganda ang magiging export natin dahil katulad ng rubber industry natin, even yung sugar natin, 10% of our sugar produced here in the Philippines are being exported. So magiging lalakas ito, especially the European Union, dahil magkakaroon tayo ng zero tax. Sabi ni Makatoman, patunay lamang ang upgraded EU status sa mataas sa kumpiyansa ng mga negosyante sa Pilipinas dahil sa pagiging sincero ng administrasyon na lansagin ang korupsyon sa pamahalaan. Itong 2014, maraming naipakulong, marami nakulong. At sa tingin ko, marami pang makukulong. Nakikita ng mga tao, and especially our foreign investors, na talagang may political will ang administrasyon ni President Aquino. Tulad ng ilang grupo ng mga negosyante, nais din ng mga dayuhang namumuhunan na tugunan ng pamahalaan ng presyo ng kuryente sa bansa na pinakamahal sa Asia, kaya sinusulong ng mga dayuhang namumuhunan ng solar energy. Itong sektor ng solar, because very strategic yung tayo yung equator geological place ng Pilipinas ay napakaganda yung sikat ng araw dito, pero hindi natin nagagamit itong palakasin itong solar industry natin because yun nga, sabi nga nila ay mataas, but ngayon maraming supplier. Isa ang Turkish company na Ezinc na manufacturer ng mga solar PV panels at solar water heaters na pumasok na rin sa merkado sa Pilipinas. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.